Salamat, Madam. Glory to God. Lahat po sumigaw ng praise the Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Pagyamanan, kakabsat, ti pribilehyo, nung nasabi po ni Pastor Daos na magiging kabahagi po kami sa ministeryo sa araw na ito, chinek ko po lahat yung mga schedules namin ni Pastor, kung okay. Then, nung sumunod na araw, sabi ko, pwede po, ipag-pray nyo ang aming health ni Pastor. And napakabuti talaga ng Diyos. It was December 5, last December 5 lang. Parang ang katawang lupang ito hindi na naman kayang mabuhay. Almost talagang parang wala ng pag-asa. But the Lord was so faithful. Talagang napakabuti ng Diyos. Dumaan man tayo sa iba't ibang uri ng hirap ng buhay, even the physical body, mabuti ang Panginoon dahil kung may plano pa siya, may gagawin siya. So we can continue to declare the greatness of the Lord. Hallelujah. Salamat po mga leaders ng church. Salamat po sa bawat isa mga pastors na narito. Salamat sa mga panalangin. Salamat sa isang asawa na napaka makadiyos na palaging wala ako kung wala siya na nandito ngayon because of his godly life and faithfulness in serving the Lord. So I thank God for the faithful God para sa ganon palaging kasama, sinasamahan at tinutulungan ako ni Pastor Abraham Ricanor. Glory to God. Thank you, Lord. Ang napili po na golden text natin sa anibersaryong ito ay nasa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Sige po, sabay-sabay na basahin. Amen. Salamat sa Diyos. Kasama kami sa parada ng tagumpay ni Kristo. Glory to God. Dagiti Ilocano nga miyaman pay iti Dios. Tagaputi panakikay sami ken ni Kristo, kanayon nga ikuyog na kami iti parada ti panagbalegi ni Kristo. Aramaten na kami ti Dios nga mangisaknap iti nabanglo nga ayamuom ti pannakaammo ken Kristo kadagiti amin nga tattao. But thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal procession, and through us spreads this fragrance of the knowledge of Him. Glory to God. Agkararag tayo. Tunay na dakila ka o Diyos, we want to give all honor, all glory to you today. Karapat dapat ka naming pasalamatan, papurihan, Panginoon. Salamat po, marami nang nasabi, marami nang nagsalita, lahat nagbigay kami ng papuri sa iyo na sama-sama. God, all the glory belongs to you today. And this time, Lord, na ang iyong salita ay aming pag-aaralan, Holy Spirit, we ask you to move in every heart. Gamitin mo ako bilang vessel for you today. Maintindihan ng bawat makikinig ng iyong salita. All, O God, for your glory alone. Samahan mo po ang bawat isa. We thank you for the anointing, Panginoon, na nagagaling sa iyo. We thank you for your presence na nararamdaman namin sa aming kalagitnaan sa oras na ito. God, all glory belongs to you today. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaralan, dahil ang pinakatema po natin sa anibersaryong ito ay patungkol sa parada ng tagumpay or triumphal procession o kaya yung sinasabing victory parade o parade of victory. Pagkagaling namin ng Ordaneta, may mga paradang nadaanan. May parada ng tagumpay, may parada ng kalungkutan.
Dahil karamihan pala pag Sabado may mga schedule ng parada ng kalungkutan. Subalit salamat sa Diyos, mayroong parada ng katagumpayan sa part ng Bautista. Glory to God. Pero tingnan po natin, ang pinaka-golden text na napili sa araw na ito, it is all about the parade of victory. But thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal procession or parade of victory, and through us he spreads the fragrance and the knowledge of Him everywhere. Sinulat ni Apostol Pablo ang passage of the scripture na ito nung siya ay nasa Ephesus during his third missionary journey. Ganito po yon, tingnan natin. Alam natin na ang dating Saulo na makasalanan ay binago ng Diyos at ngayon siya ang Apostol Pablo. At dahil doon mula sa kanyang pagkaligtas, that way of salvation na kamangha-mangha na ginawa ng Diyos, direct revelation from God. Pagkatapos nung time na yon na si Saulo ay tumanggap sa Panginoon, alam natin na walang patumpi-tumpi, kundi ang ginawa niya, agad-agad na siya ay nagdedicate ng buhay sa Panginoon. He committed his life to God and he do the works of the ministry. So makikita natin, if we will study the Pauline letters, mga sinulat ni Apostol Pablo, especially dito sa Aklat ng Corinto, it was during his first missionary journey na siya ay nagtatag ng isang iglesia in the land of Antioquia. And during his first missionary journey, dito unang tinawag na Kristiyano ang lahat ng tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. So it was during his first missionary journey wherein all the followers of Jesus Christ were called Christians. Hindi pa Kristiyano ang tawag noon sa kanila. Pero dito in the Church of Antioch, in his first missionary journey, imuna nga naawagan ng dagiti amin nga namati ti Kristiyano. Nga iso ingana ita, isumat ti awag da kada tayo nga da Kristo na ti biyag tayo. Then on the second missionary journey of Apostle Paul, dito niya itinatag o kaya he founded the Church of Corinth. So it was on his second missionary journey. Kasi sa third missionary journey, maliban sa iba pang mga iglesia, ang talagang pinatayo niyang iglesia, it was the Church of Ephesus during his third missionary journey. Pero on this second missionary journey, na siya'y nag-work bilang tent maker sa Corinto. Okay, Corinth today is modern-day Greece. In Greece, sa Europa. Yan ang Corinth noon, yung sinasabing Corinthian, na kung saan nag-minister ang Apostol Pablo. Sino yung mga nakapunta na ng Greece? At sabi sa aral, it is near Athens, the capital city of Greece. Nandun daw ang Corinto. So, history says, si Apostol Pablo, he founded the church in Corinth and he preached there for 1 year and a half, 18 months. So 18 months, sige, turo, maraming mga naligtas. And then he went to another place for another missionary journey. Pero makikita natin ang nangyari sa aklat, mula sa aklat ng Corinto, ang katotohanan na may nangyari sa Church of Corinth. Ano ba ang Church of Corinth? Ano ang nangyari? Itong Church ng Corinto ang isang iglesia na punong-puno ng problema. Kaya tinagurian ang Church ng Corinth as problematic church. Problematic church. Maraming problema. Ganun naman ang mga iglesia sa ngayon, di ba? Ang daming nangyayaring problema. And even this church, marami kayong pinagdaanang problema. At halos lahat ng mga iglesia may mga dinadaanang problema. Ganun po ang kwento
dahil nga sa may problemang nangyari, nung wala na si Apostle Paul sa Corinth, and the work was entrusted to other ministers, mga kasamahan niya sa gawain. Kaya dito sumulat siya dahil may mga nangyaring problema. Anong problema? Sa Corinth Church, nagkabahabahagi, nag-away-away, factions, and disunity in the church. Pumasok ang iba't ibang katuruan. At anong mga katuruan? Nagka-problema patungkol sa grace ng Panginoon, na mali ang pag-apply nila ng grace ng Panginoon, kaya pwedeng makagawa ng mga kamalian, maling application ng grace. So yun pumasok sa loob ng iglesia. Nagkaroon ng problema patungkol sa mga spiritual gifts, na iba ang pag-intindi sa pagsasalita ng ibang salita o gusto niya sabing speaking in other tongues. So nagkaroon ng problema. Mga members in the Church of Corinth, ano ang nangyari? Nag-aaway-away, dinadala ang problema sa pagan court. Agdidin na rumda. Pag may hindi masolve na away sa mga pagan courts, agdidin na rumda, so maraming naging problema. Kaya ang nangyari, ipinaalam kay Apostle Paul na may mga problemang nangyayari sa Church of Corinth. Ganon. Kaya sumagot ang Apostle Paul through the letter na 1 Corinthians and 2 Corinthians. At sabi sa aral, it was during his time in Ephesus, while founding the Church of Ephesus, that he made letter, the 1 Corinthians, para ipadala sa iglesia ng Corinto. Yon yung sabi sa aral. At dito, itinuro niyang muli, ipinaalala niya sa lahat ng mga taga-Corinto ang mga dapat na gawin, kung makikita natin in the book of Corinthians. So it was in Ephesus, nung sinulat niya at ipadala sa mga taga-Corinto, on his third missionary journey. At pagkatapos nun, 1 and 2 Corinthians, sabi sa aral, the book of 2 Corinthians was written by Apostle Paul in Macedonia. Nung siya from Ephesus, he went to Macedonia. Okay, binisita niya muli ang Corinto, nagkaroon ng magandang pakikipag-ugnayan, nakipagtulungan para maiayos ang mga problema. And when he was in Macedonia, he put into writing 2 Corinthians. Yun ang sabi ng history. Yun ang sabi ng aral. At dito makikita na natin, lumabas ang sinabi niya sa 2 Corinthians 2:14. Thanks be to God. Salamat sa Diyos who always leads us into triumphal procession in Christ. Sinabi na niya yon. Kaya ngayon, kung bakit nabanggit ni Apostol Pablo na mayroong parada ng tagumpay kay Kristo, dahil sa nakita niyang napagdaanan na nga ng iglesia ng Corinto. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon, truthful lessons in the parade of victory. Mga makatotohanang katuruan patungkol sa parada ng tagumpay. Nung binanggit ni Apostol Pablo ang sulat na ito, binabalikan niya ang tradisyon ng mga Romano. Ano ba? It was during the Roman Empire na palaging may mga warfare, may mga battles. Di ba noong unang kapanahunan, para lumawak ang iyong territory, dapat makipag-war ka sa kalaban o kalapit na territory, at kung sino yung mananalo, makakamkam niya ang territory yon. So, ganon. Kas na kumaditi kamiling, no sino di mayor ti kamiling tata, babaeng sa ti mayor tayo di kamiling. Okay. Halimbawa, parang ganon, in this locality, sa kamiling, in this community, para magkaroon ng mas maluwang na teritorya ang kamiling, kaya't nga sakupan ti Mayantok, taga Mayantok kakapo, kaya't nga sakupan ti Mayantok, kaya't napay nga sakupan ti Santa Ignacia, kaya't napay nga sakupan iti party Pangasinan. So ano mangyayari? Bayambang. Magkakaroon ngayon ng war.
Ganon. Yun ang ine-explain dito. At pag nagtagumpay ang mga military leaders at yung pinaka-general ay talagang napakatalino, napakagaling, maganda ang leadership at mananalo sila, iuuwi nila ang tagumpay sa kanilang lugar. So, iyawit da iti victory, dito'y kamiling, ta inabak da ti Mayantok, inabak da ti Santa Ignacia, inabak da ti Bayambang, inabak da iti San Clemente. Parang ganon, mga kalapit na lugar. Kaya sinabi niya, may parade of victory. It was during the Roman Empire. Ano ba ang parada noon ng tagumpay na gustong gamitin ni Apostol Pablo para ma-explain sa mga mambabasa ng kanyang sinulat? If may war at ang general ay nagtagumpay kasama ng kanyang mga sundalo, pagdating sa kanilang lugar, sila'y pararangalan. They will be given appreciation. Kaya magkakaroon ng parada. There will be parade. Ipaparada nila ang mga nagtagumpay. So, if we say parade, everybody say parade. Parade is a public ceremony para sa ganun maparangalan ang mga nagtagumpay. Iba-ibang uri ng parada na sabi ko na kanina sa aking unang salita. Pero ang parade of victory na sinasabi dito, ito yung Roman parade of victory. Yung nagtagumpay na troop ng military na headed by the general, ang order ng parade, una, all the magistrates, o kaya yung sinasabing mga government officials, sila yung una nasa harap sa parada. Kasi ganun sa gobyerno, mauuna yung mga leaders. Pag sa likod nila, and the Roman background, sa likod nila may mga trumpeters, the musicians, the singers, and the dancers, entertainers, ang kanilang nasa likod. Pagkatapos ng mga entertainers, nandun na yung mga sinasabing nakamkam na kayamanan. So that's the order of parade. At sa sarunod na ita, nakamkam na kayamanan. In a way, gone, nandun yung mga ginto, nandun yung mga pilak, at iba't ibang uri ng mga kayamanan na nakamkam nila o nakuha nila sa pagkikidigma. At sa likod ng mga kayamanan na nakuha, andun yung images of territories. May mga pictures o kaya gumagawa sila ng mga float. Di ba alam natin yung float parade pag may mga fiesta? O kung may mga beauty queens, may mga float sila. Gumagawa sila ng float, andun yung mukha ng lupa na pinanalunan nila or the territory, andun yung mga kabundukan na nakuha nila, all the products nandun, and even the transportation, halimbawa ship. Because during that time, di ba, nasa coastal area ang Corinth. So may mga ship na nakuha sila, nakamkam sila. Kasjay ti order ti parada. No nalpasan nga dagiti sa sarunong nga may parada in this parade of victory in the Roman context, nasa likod nila ngayon yung mga sinasabing prisoners of war. Halimbawa, hindi namatay yung pinaka-leader nila sa nilabanan nilang area, hindi namatay ang ibang sundalo, dadalhin nila na prisoner of war sa kanilang lugar. So, no bilang nabiyag, di mayor, itinilabanan ti Kamiling, nga mayor ti Mayantok, alain danto dito'y Kamiling, parang ganon. At ang mga followers din yan na nabuhay at hindi namatay. Yun ang susunod sa parada. Dahil maiparada da amin dagitoy, may libot, may ilalagay sa parade. At pagkatapos nun, lahat ng mga nakuhang prisoner, sa likod nila, andun din yung mga sinasabing attendants na ano ang ginagawa, ano ang hawak-hawak nila ang mga ginamit sa war. Yung mga sandata na ginamit sa war. And then, hawak-hawak nila ang bundle of bakal, bundle of iron. Yung parang ginamit na sandata, it's in bundle. Kasama noon ang axe, palakol. It was a sign during war that time na palaging yung palakol gagamitin kasi for execution. Lahat ng mga nabuhay
na leaders at sundalo o mga tao, yun, after the parade, they will be executed. Pagkatapos nung sinasabing sacrificial ng mga tinatawag na hayop, the white bulls, white na male cattle, baka nga lalaki, ipaparada rin nila yon. Then, andun na yung mga sandata sa likuran at yung mga gagamitin pang execute. Then after that, naiparada na lahat yung mga napanalunan, naiparada na lahat ng mga gagawin even for sacrifice. Ang susunod naman ngayon ay yung nanalong general. Okay, the winning general, siya yung nandun na ipaparada. At sa tabi ng winning general, sabi sa aral, andun yung mga servants na bumubulong sa kanya, sinasabi, sa nanalong general, lagi mong iisipin, tao ka lang. That's the word they always whisper to the ear of the winning general. Lagi mong iisipin, tao ka lang kahit nagtagumpay ka. Tao ka lang. And at sa likod nun, mga followers na niya. The family, the clan, the followers, and other soldiers na ano ang ginagawa habang siya sinusundan. Yung nagtagumpay na general sa parada, sa likod niya may mga followers. They were shouting shouts of victory. Da tayo nga Pilipino, tikanayon niya may pukpukkawaan niya. Mabuhay! 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 Long live the general! Long live the general! Yun ang isinisigaw nila sa leader nila habang sinusundan nila ang kanilang leader. Ito yung tinutukoy ni Apostol Pablo na parada ng tagumpay sa background ng Roman time. Iso nga ibagbaga na parada ti panagbalaygi. So the readers can easily understand na may parada ng tagumpay na mangyayari sa lahat ng mga taong nagbalaygi. Tapos sana insaruno ni Apostol Pablo, and Jesus Christ, if we are in Christ, because God, thanks be to God, who always leads us into parade of victory or triumphant procession in Christ. Sabi dito, sabi niya, ganun din ang pagtatagumpay ng Panginoong Hesukristo. Saan siya nagtagumpay? He overcame Satan. All the powers of Satan were defeated and Jesus conquered him. And after Satan, all the powers of darkness, all the powers of the enemy, wala nang power compared to the power of God through Jesus Christ. So if no power, walang power si Satan, walang power ang spiritual darkness, sin has no power also. Wala nang power ang kasalanan para masira ang Panginoong Jesus during His earthly ministry. And if the sin has no power, ibig sabihin, shame, sickness, suffering, even death and grave, Jesus Christ conquered them all. Ito yung ine-explain ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya, na-solve ang mga problema sa church ng Corinth. Thank God for the victory. Ito yung sinasabi dahil yun yung background ng Corinthian church. Though full of problems, but the power of the gospel transformed Corinthian church. The power of Christ transformed Corinthian church. Kaya sabi, thank God, salamat sa Panginoon na siya yung nagbibigay ng victory. So napag-alaman po natin yun ngayon. Ano yung truthful lessons in this parade of victory? Ano yung makatotohanang katuruan na kinakailangang malaman ninyo dito sa kamiling at kayo na nagaling ng Agno at lahat ng narito ngayon? Ano yung makatotohanang katuruan na dapat nating malaman in relation to the parade of victory? Una, makikita natin kung ano yon. We must follow
and imitate our leader. That's number one, na makikita sa Parade of Victory. Kinakailangang sumunod tayo at maging kagaya tayo ng ating leader. That's the first truthful lesson that we can glean or we can get from this teaching on Parade of Victory. Sa isang pakikipagdigma, in a warfare or in a battle, meron at merong matatalo. At ang panalo, lagi nating iisipin, kung may nanalo sa usapang Kristiyano, the only source of victory is none other than God. Let's say, God is the source of victory. Sabihin nga po natin. Kung meron mang pagtatagumpay, dahil ito sa ating Panginoong Diyos. At sabi doon, thanks be to God who gives us victory in Christ. In Christ. So if we say in Christ, phrase A of our golden text, thanks be to God who always leads us into victory or into triumphal procession in Christ. So if God is the source of victory, Jesus Christ is the leader. Let's say, Jesus Christ is my leader. Jesus Christ is our triumphant leader. Siya yung ating general na sinusundan. Glory to the name of God. Tingnan natin ang term na always leads us. Di ba nandun palaging siya yung nag-guide? Jesus Christ always leads us to victory. Kung bakit kinakailangang si Jesus ang ating i-follow, si Jesus ang we will imitate Him, magiging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesucristo dahil siya'y nagtagumpay. And if He is a winner, then we, as His followers, will always be winner as well. Amen. Magiging matagumpay din tayo because there's always victory in Jesus Christ. And if there's always victory in Jesus Christ, sinasabi sa phrase A ng ating golden text, victory in Jesus Christ is not occasional. Pag may tagumpay sa Panginoong Jesucristo, hindi occasional. Anong ibig sabihin ng occasional? Ha? Occasional. Madalang. May occasion. Birthday is an occasion. Once a year lang yon. Christmas occasion. Once a year lang yan. Fiesta dito sa Kamiling. Once a year lang yan. Occasional. So madalang ang pagtatagumpay. But if Jesus Christ is our leader, the triumphant leader, at tayo sumusunod sa Kanya, at tayo namumuhay ayon sa kalooban niya, our victory, hindi sometimes lang. Sometimes matagumpay, sometimes talunan. Sabi natin kung walang pera, talunan. Kung may sakit, talunan. Kung iilan ang kakilala na paning sa'yo, talunan ka, pero hindi ganun ang basihan. Because if Jesus Christ is our leader, the leader in the triumphant procession, the leader of the parade of victory, we will always be victorious. Hindi okasyonal, hindi madalang, palagi. Winning is not just sometimes, but winning is always. Glory to the name of God. It's not occasional. Tandaan po natin, it's not conditional. Hindi lang occasional, hindi rin conditional. Di ba dito sa mundo, ang condition, pag mapera ka, magtatagumpay ka. Pastor Jason. Pag marami kang influensya na government officials, magtatagumpay ka. That's conditional.
Kung marami kang ipon na pera, kung marami kang kayamanan, magtatagumpay ka, especially in politics time. Mananalo ka kung marami kang pera, mananalo ka kung marami kang ibibigay, mananalo ka kung marami kang kakilala. Pero pag wala, talunan ka. Why? Here on earth, ang pagiging panalo is conditional. It's occasional. Pero kung tayo ay sumusunod sa nagtagumpay na at matagumpay na leader, the Lord Jesus Christ, we will always be victorious in our daily Christian walk of life. It's not occasional, it's not conditional, it's not optional. Ano yung optional? Ayoko muna ngayon dahil ayokong, parang ganun. Nasa sayo yung decision kung magtatagumpay ka o hindi. It's an option. To win is an option. Nasa sayo kung gusto mo o hindi. Gusto mong manalo, di ba may mga ganun ngayon sa laro? Agpaabakak, tapno mangabak ka, there's an option. Magpapatalo ako para manalo ka, pero yung pinanalunan mo, hati tayo. Under the table. Di ba may mga ganun daw, I don't know how true, nung nakilaban ng ating pambansang kamao, nagpatalo daw siya noon there was one time, dahil mayroong internal arrangement. May mga ganun news. Pero that's the explanation of this. Winning is optional. But never to be a winner is not occasional. To be a winner is not optional. It's not conditional sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Palagi kang nagtatagumpay because winning as we follow Jesus Christ is a constant victory. Constant. Talagang panalo ka na. Kung sumusunod ka sa Panginoong Hesukristo, if you're following and imitating the life of Jesus Christ, the life of Christ-likeness, yung ikaw ay parang ang Panginoong Jesus. You're a winner constantly. Winning is constant. Bakit? Because Jesus Christ is the location of victory. Wow! Hallelujah! Jesus Christ is the place of victory. Kaya sabi sa praise A, thanks be to God who always leads us into the parade of victory, who always leads us into triumphant procession in Christ. In Christ. Why? Dahil sa Panginoong Hesukristo, palaging may tagumpay. Dahil siya'y nagtagumpay. And Jesus Christ is our position of victory. And hallelujah, not just a position. Position is a place. But Jesus Christ, pag siya ay sinusunod natin, we are in possession of victory. Position, lugar, possession, nasa sayo, possession. Kaya magtatagumpay ka. At ang mas madiin pa, na palagi tayong magtatagumpay, that we must follow Jesus, that we must continue to be like Him. Dahil napakaganda ng katuruan, that if Jesus is our place of victory in Christ, there is a big difference pag sinabing with Christ. Pag with Christ, halimbawa si Pastor Abe, pupunta siya dito, kasama ako, kapit kamay kami. My husband is with me. So matutulungan niya ako, pag natumba ako, pwede niya akong ipatayo. Iba rin, pag sinabing Jesus Christ is with me, hinahawakan niya ako, kasi baka kahit hinahawakan niya ako bibitaw ako. So matatalo ako. If Jesus Christ is only with me, baka makaibatak, urehanak na ibatan. Shakti makaibat if He is only with me. But because Jesus Christ, and if Jesus Christ is in me,
Nasa sa akin, di ba ganun tayong lahat? Jesus Christ is in me, Jesus is in me, and Jesus is, yun, in me, in you. May mga time na kahit nasa sa atin si Jesus, tayo pa rin yung nasusunod. Gusto natin ang nasusunod, kaya natatalo tayo. But if we are in Christ, tayo yung nasa sa Kanya, ito yung panghawakan natin, mga kapatiran. We must be in Christ all the time. We must be following Him all the time. At tayo ay magtatagumpay palagi dahil siya'y nagtagumpay na. At dahil siya'y matagumpay na, gaano man tayo kahina, dahil tayo nasa sa Kanya, magtatagumpay tayo. Kaya tama yung sabi ni Pablo sa mga Romano, to the Roman letters, sabi niya, Romans 8, di ba sabi doon, pagkatapos na banggitin na ang mga bagay na ito ang maghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo, magpapatigil sa pag-ibig ni Kristo, magpapatalo sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Pero sabi niya ganon, hindi hirap, hindi kagutuman, at marami pang iba na binanggit doon sa context. Pagdating ng verse 37, no, nay, in all these things, we are more than conquerors. More than conquerors. Kaya pag sinunod natin, if we follow and we imitate Jesus Christ, lagi tayong nagtatagumpay. At ang kagandahan na sinabi sa book of Romans, not just conqueror. Church, not just conqueror. Anong sabi? More. More. Everybody say, I am more than conqueror. Why more than conqueror? Siya na yung conqueror eh. He conquered everything. He conquered sin. He conquered shame. He conquered fear. He conquered all types of weaknesses. Eh, sabi niya, you are more than conqueror. What a very encouraging word sa lahat ng mananampalataya para magpatuloy na sumali sa parada ng pagtatagumpay. Glory to the name of God, dahil tayo'y matagumpay na. And we are more than conqueror in Jesus Christ. So keep following. Amen. Keep following Jesus. Keep serving. Keep imitating the Lord Jesus Christ. Sabi sa 1 Corinthians 15:57 na banggit na kanina, thanks be to God who gives us the victory. Why? He conquered death. Death. Oh, death, where is your sting? Pero sabi niya ganon, but thanks be to God who gives us the victory. Death, the last enemy, was conquered. Glory to the name of God. So thanks be to God. Kaya ang katuruan na una, it is a must for us to keep following, to keep imitating the Lord Jesus Christ. Pangalawa na mapag-aaralan natin sa text natin na napili, yung sinabing, we must proclaim the gospel. Everybody say, we must proclaim the gospel. Diba? Merong phrase doon. And that through us, phrase B, and that through us, we will spread the fragrance of the knowledge of Him. So, pero tingnan natin, through us. Pag sinabing through us, sa pamamagitan natin. Di ba yun ang sabi doon? Through us. Sino yung sumusulat? Nagsulat? Apostle Paul. Nagsasalita si Apostle Paul. So sabi niya, sa pamamagitan ko. Hindi. Sa pamamagitan natin. Natin. Sino yung natin? Sabi, in preaching and teaching to the Corinthian believers, una nakasama niya si Priscilla at Aquila. Priscilla at Aquila. And not only them, nakasama niya si Silas and Timotheus. Priscilla, Aquila, Silas, and Timotheus, and then Titus Justus. So, 5 sila na nakasama niya.
Kaya binabanggit niya dito, at ang iba pang faithful in the Church of Corinth. Sabi niya, through us, sa pamamagitan natin, the gospel will be preached. Sa pamamagitan natin, maituturo si Kristo. Glory to the name of God. The gospel will be made known. The gospel will be made known through us. Through us. Patay na sila eh. Wala na sila. Salamat sa mga kasulatan na iniwan ni Apostol Pablo. Patay na si Priscilla, patay na si Aquila, patay na si Silas, patay na si Timotheus, patay na si Titus. Nakasama niya through us. But today, through us, kasali ka doon. Through us, we will preach the gospel. Through us, we will proclaim the gospel. To proclaim is to teach and to preach. Through us, we will proclaim the gospel. How can you proclaim if you yourself, sa tagal mo nang pumapasok sa church, hindi mo alam yung gospel? Ano po yung gospel? Ano ba yung gospel? Through us, sa pamamagitan natin, ituturo ang ebanghelyo. Ebanghelyo ni Kristo. The gospel of Christ. Okay, what's the gospel of Christ? God, ang Diyos, ipinapakilala niya ang kanyang katauhan. God showing Himself and showing His love through Jesus Christ. Ang Panginoong Diyos, ipinapakilala niya ang kanyang katauhan at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo. At si Jesucristo na tagapagligtas, the Savior, Jesus Christ, the baptizer with the Holy Spirit, Jesus Christ, glory to God, the healer, in Jesus Christ, the soon and coming King. Kinakailangang maituro ang gospel. And through the Holy Spirit, yun ang katuruan ni, even it was explained in the School of Christ, na palagi ko naririnig sa ating director. God revealing Himself through Jesus Christ. And this Jesus Christ, the Savior, the baptizer, the healer, and the soon coming King. And with the Holy Spirit, ang Holy Spirit, He is the advocate to the Father, palaging kasama natin. His presence, the presence of God. The Holy Spirit being the teacher. The Holy Spirit being the leader. The Holy Spirit being the comforter. Maituro natin ito as the gospel. And then, ginamit ng Diyos ang isang human vehicle, using a human vehicle, a holy vessel, to declare who is God, who is Jesus Christ, at kung sino siya, the church. Kaya through us, through the church, kapatid, ikaw ang church. Ang pananaw natin kung minsan church, kaya pagandaan ng church. Pag may pumapasok, nyamo dati kapilyada, nyamo dati church da, nakasalsalimuot, ano ba tong church na to, napakaliit. Dahil sa alam ng tao, church is just a building. Pero salamat sa Panginoon. If we say church, it's a living organism. May buhay. Through us, sa pamamagitan natin, tayo na iglesia ng Diyos. In 1 Corinthians 3:16, oh, we are the temple of the living God. We are the body of Christ. And our identity bilang church, that through us, na iglesia ng Diyos, tayo yung magtuturo, tayo yung mag-pre-preach, tayo yung mag-proclaim ng patungkol sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Ang ganda ng identity ng isang church. In the book of 1 Peter 2:9, na palagi kong sinasabi, what was in there? You are chosen generation. Kayo ang piniling henerasyon. Taga-kamiling, taga-pindangan second. You are chosen by God. His church. Chosen generation. Your chosen generation. Royal priesthood.
Holy nation. You belong to holy nation. Peculiar. Na idumduma. Hallelujah. Na ano ka? Pinili ka, nasa napakataas na antas, ang level ng buhay mo, royal. Priesthood, pari ka bilang mananampalataya. And you are peculiar. You are called. Tinawag ka. Tinawag tayo bilang iglesia. Tinawag ng Panginoon to declare, to proclaim. Called out of darkness. Mula sa putik, mula sa dilim, tayo'y inalis ng Panginoon. Called out from darkness into His marvelous light. That we should show forth. Ipapakita natin. We should declare. We will herald. Ipukaw tayo. Kas may isang trompeta mga ipukaw. We will declare the praises of Him. Kaya yung 1 Peter 2:9, it refers to our identity through us, the church. Tayo yung chosen for letter H. Tayo yung holy nation. Tayo yung unique. We're peculiar. We're unique. We are unique. Tayo yung royal priesthood. Hallelujah. Tayo yung holy nation. And in H, tayo yung magsasabi. We will declare. We will herald the truth about the gospel. Yan yung church. Ikaw yun. Ikaw yun. Isigaw mo, ako yun! Ako yun! Through me, gagamitin ako ng Diyos. Magpapatuloy ako na susunod sa aking general. Gagayain ang aking general so I can proclaim the gospel dahil ako yung gagamitin ng Diyos. That's the truth na makikita natin sa ating teksto na pinili. Because makikita natin dito, our identity as the church of God, we will reflect Jesus Christ's victory. Amen. We will reflect the victory of Jesus Christ. We will showcase the power of God. Makita da dito'y biyag tayo, ti kinasya sino ni Jesu Kristo as the church. Kas ibingay tayo ti Ebanghelyo. Madaydayaw iti Apo. And always remember, in proclaiming and preaching and teaching as the church, we need to continuously, everybody say continuously. We need to continuously declare or proclaim the gospel, not continually. Everybody say continue. The term continue in English grammar, magpatuloy ka. And from that root word continue, lumalabas ang mga salitang continuity, continuously, and continually. Pero ang ating pag-aaralan ngayon, we must continuously proclaim the gospel. Ano yung continuously? Continuously, tuloy-tuloy, walang tigil. Continually, hindi. We will not continually declare. Why? If continually, there's gap between. Titigil ka. Pero ang sinasabi, as the church, through us, we will proclaim continuously the gospel. Bakit? May mga nag-umpisa bilang Kristiyano, serving as the church of God, sa mga problemang dumating, tumigil sa pagtuturo. May mga hirap na naranasan, tumigil. Nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng sakuna, tumigil. Sabihin mo sa katabi, gisingin mo, gumising ka! Huwag kang titigil! Magpatuloy ka! That's the second truth na makikita natin sa parada ng tagumpay. We will continuously, no stop, no station, hanggang agis istasyon. Dagitilugan, sakbay nga makadanon, sa kanilang destination may station. Kung minsan may mga Kristiyano, agistasyon da, pastor. Agistasyon da. Awan ti agis istasyon.
Amen. Magpatuloy to declare, to proclaim the gospel. Glory to the name of God. Ang hirap kong magpatuloy kasi yung pamilya ko, hindi naman sila ligtas. Kat katawaan dakmet, tangko pa'y may asidag ti pamilya, kat apay tamangas kasabaak, may mga ganon. Ayaw naman ng family ko na ako'y naging ganito na nagtuturo. They are the opposition and persecutors. Kaya, stop muna ako. May mga ganong rason. Uunahin ko yung ambition ko. Stop muna ako. Hindi. Nasa trabaho ka man, nasa opposition ka man na area, keep declaring, keep proclaiming the gospel. That's a command from God. Glory to the name of the Lord as we continue to be in this reign of victory. Magpatuloy. Glory to the name of the Lord. Diba? Sabi ni Pablo in the book of Romans, hindi ako mahihiya, hindi ko ikakahiya. I'm not ashamed. Romans 1:16. I'm not ashamed of the gospel of Christ. So, magpapatuloy ako na ibahagi ang katuruan ni Kristo. Hindi ako mahihiya. So, uray no uyawin da kagtuloy ka ang kamababaen. Amen. Glory to God. And do not delay. Do not delay the proclamation of the gospel. Do not delay. I must work. I must work the works of Him who sent me while it is day. Habang araw pa, do not delay in teaching the gospel. Pangatlo, and the last one, na truthful lesson na makikita natin sa Parade of Victory. Makikita natin sa katuruan phrase C. Ano yung sinasabi sa phrase C? And that through us, anong gagawin? Spread. Spread. Anong i-spread? The fragrance. Ano yung fragrance? The fragrance of the knowledge of Him everywhere. Spread the fragrance of the knowledge of Him everywhere. That's phrase C, yung last na bahagi. Anong ibig sabihin? Di ba may mga pabango tayong ginagamit? Mga mahilig sa pabango? May mga pabango na nakalagay sa glass. Di ba? Perfume na nakalagay sa glass. There was an account in the Bible, in the Gospel, na di ba yung perfume na yon para mailabas ang kanyang bango, ginamit ng isang babae. Okay. Alam niyo na yon. Okay. At he broke the glass. He broke the glass. And he poured out. Ibinuhos niya. Para yung amoy na bango lumabas at magamit para sa ganun, maipakita ang total devotion sa Panginoon. Ang pangatlo, we must be broken. We must be broken and be poured out para mailabas ang fragrance. That's number 3. We must be broken and be poured out. Kinakailangan mabasag tayo para sa ganun, maiparukpok, mailagay, it will be poured out. To be broken and to be poured out is a symbol of irreversible act of total devotion. If we say irreversible act of total devotion, hindi na maibabalik. Na kung ano yung noon, hindi na maibabalik, basag na yon, unless a divine hand will pick it up and mold it again. But we need to pass brokenness, being poured out, to be in the parade of victory of Christ, para makapagpatuloy tayo sa parada ng tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo, habang sinusundan natin siya, imitating Him, following Him, habang proclaim natin ang gospel of Christ. This life, this body, ikaw, you need to be broken.
Ano yung brokenness na yan? Your humility of life. Wala kang kayang gawin. Wala tayong kayang gawin. Only the thing that we can do is to say, Lord, no awan ka, awan ti ka baulak. Apo, no nga gabuken ka, awan ti man aramidak, to be humble in the sight of God. Brokenness. Walang halong ego. Walang halong pride. And you will say, Lord, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. That's brokenness. Brokenness. It's only through our brokenness that we can spread the fragrance. We can diffuse. Diba no, the pabanglo, pisilum. I-diffuse mo. May pabango ako dito kanina pero mamaya hawag na lang. Imagine natin, i-diffuse natin yung pabango. Pisilum. Hindi lalabas ang bango ng pabango kung pinapanood mo lang. Uray kang nginaanday ta nga pabanglo. Pag hindi mo prines, kung hindi man ma-press, dahil kailangan mo ng maraming pabango, you need to broken the jar or remove the cover of the jar and pour it out. That's brokenness. Brokenness, ilalabas niya ang bango, ang samyong ng tunay na paglilingkod. To be broken is to experience different hardships of life in serving the Lord. To be broken is to give everything you have para lalabas ang bango. So you can spread the fragrance through your life testimony. Panghawakan mo yung testimonyo ng buhay mo, kapatid. Yung sinasabi mo na dati, ako yung makasalanan, binago ako ng Panginoong Hesukristo. Dumanas ng pagsubok na napakabigat, bumalik sa kasalanan. Nawala yung fragrance. Hindi na-spread yung fragrance. Ang ibig sabihin, in our brokenness, gaano man kahirap, mahirap yung nababasag tayo. Mahirap na nababasag tayo. Mahirap na maibulbulan ka. Mahirap yun. Pero kung nagpatuloy ka, tinakdram, tipamatin ka ni Apo, glory to the name of God, lalabas ang samyo, a sweet smelling aroma in your service to God. Hindi mo man sinabi ang gospel, Kate, see the difference. Hindi ka marunong na magsalita. Hindi mo alam sabihin, si Jesus namatay dahil sa'yo, si Jesus ang manggagamot mo, si Jesus ay nandyan na palaging hindi ka iiwan, si Jesus ay babalik muli. Hindi mo man kayang sabihin yon. Pag nakita nila ang buhay natin, broken before God, humble before God, nagaano man yung hirap na nararanasan, nagpapatuloy na may pagpapakumbaba, nagpapatuloy na ipapakita ang Diyos sa buhay natin. The sweet smelling savor. Glory to God. Salamat sa mga luha na yan. I don't know your brokenness today, but keep living the truth. Keep following the general. Keep following our Master Jesus Christ. Dahil matagumpay ka na. Nararanasan mo man ang hirap, nararanasan mo man ang sakit, nagtagumpay na siya, nagtagumpay ka na rin. At lalabas ang samyo ng fragrance, the sweet smelling aroma. Makikita nila si Kristo sa buhay natin. Glory to the name of God. By the life we live, the way we talk, the way we walk, makikita. May lasin damit no pudpudno tayo nga pasurot ni Apo Jesus. Taadok na laingag sa yung kurang ti aramid. Na nagdagat-ngag kapilya day tao mo pa nagbalbaliw na, awan ti banglo na nga maam. Pero wala dito yon. Wala dito yon. Sabihin mo, hindi ako yon! Dahil wala dito sa Pindangan Second. Wala dito sa church na ito. Dahil ang mga nandito ay talagang
nagtagumpay na at palaging kasali sa parada ng tagumpay. Panghawakan natin ang pagiging matagumpay na Kristiyano. Magdanas ka man ng hirap, magdanas ka man ng pagsubok, ilabas mo pa rin ang samyo. The sweet aroma of serving Christ. Tingnan natin. Di ba sa study ng mga plants, yung mga teacher, o kaya yung mga mahilig sa science, para mas madali nating maintindihan. Di ba uso ngayon yung mga ibinebenta na tiger plant, snake plant, yung parang mga cactus na very popular ngayon na anong gagawin? Magandang ilagay sa loob ng bahay, sa loob ng banyo, bedroom, maganda. Pero may mga taon na hindi pinapansin yun. Dadalaig-igid. When I was studying there in Tarlac College of Agriculture pa noon, TSU, marami akong nakikitang tanim dyan sa area na yan, papuntang Santa Ignacia. Nagaduti mulmulang ahan nga mapanpansin nga tiger plant. Pero sa kapanahunan natin ngayon, di ba, very, very famous ang tiger plant. Bakit? Dahil isa ito sa uri ng halaman na sumisipsip ng mga impurities. Lahat ng mga dumi, lahat ng mga usok, lahat ng mga nakakasira sa katawan, sinisipsip nitong tiger plant o yung parang cactus na snake plant. Kaya magandang ilagay sa kwarto, magandang ilagay sa bahay, even in the church, as ornamental plant. Or any kind of plant, the palm plants, or any plants, pwedeng ilagay. Bakit? Okay, bakit? Kasi kinukuha nila ang lahat ng carbon dioxide. Tama? Plants, they all take in the impurities, the carbon dioxide. At ano? Pagkatapos nun, after na gumawa sila ng kanilang pagkain through the chlorophyll, the green coloring in the plant, magkakaroon ngayon ng pangyayari sa buhay ng halaman na yan. Maglalabas siya ngayon. Anong ilalabas niya? Oxygen. Anong ilalabas ng mga halaman? Oxygen. And the best plant according to research ngayon, yung mga yan, yung sinabi ko kanina na snake plant, mga ganon. Ilalabas niya ang napakaraming oxygen. Kaya yung may mga hika, daangkit na, agikabil ka, kunada ti ado, nga kasta nga mula, taagirwar ti oxygen. It is very good for your health. O, yun yung advertisement lang sa halaman. Pero may mapag-aaralan tayong katotohanan dito. Brokenness. Brokenness. Pag sinabing brokenness, being poured out, yung tanggapin mo yung mga, tanggapin mo yung mga pasakit, tanggapin mo yung mga accusation, tanggapin mo yung mga persecution. Bakit? Matagumpay ka naman na, kaya mo na yan. Dahil tinalo na ng Diyos, tinapos na ni Jesus Christ. He suffered being tempted. He fought death at nagtagumpay siya. He fought shame. He fought sin. Kaya sabi sa salita ng Diyos, in Colossians chapter 2, makikita natin dito, Colossians chapter 2, verse 15, God disarmed all the forces, disarmed all the powers of the enemy. In Hebrews 2:14 to 15, Jesus Christ destroyed all the power of the devil. And in Revelation 1, sabi niya doon, 17 to 18, ano ang ginawa ni Jesus Christ? He conquered death and hell. So, wala na, tinalo na lahat. So, ano man yung impurity na ibabato sa atin ngayon, ano man yung mga sasabihin nila, pasakit man yun. Being broken. Kagaya ng halaman, tinitake niya ang mga impurities and carbon dioxide, inilalabas niya ang oxygen na nakakatulong. Ganon sana tayo. That fresh savor, this sweet aroma, ilabas natin ang kabutihan. Ilabas natin ang nakakatulong. Ilabas natin ang magiging gamot sa mga may sakit na nangangailangan. That's being broken. Kahit gaano kasakit, then show
the life of Christ. Kaya sabi ng isang awit, the world will know the tomb is empty when they see our hearts are full. They will know that He has risen if He lives for me and you. They will know that He conquered pag mamumuhay tayo ng buhay na nagtatagumpay. At mananatili tayo sa parada ng tagumpay ni Kristo. Glory to the name of God. And may our prayer today, Panginoon, tulungan mo ako. Marami man akong nararanasan sa mga panahong ito, pero magpapatuloy ako na ilalabas ko ang sweet aroma of worship for you to be glorified and they can see you in my life. Glory to the name of God. Hinihiling ko ang bawat isa na tumayo sa oras na ito. Church, let's continue to join this parade of victory. Kasali ka doon, sumusunod sa general, magpapatuloy, magtatagumpay tayo sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Glory to the name of God. Hinihiling ko ang bawat isa na yumuko. Di ko po alam kung ano yung kalagayan ng bawat isa, but praise be to God who gives us the victory. This church is victorious. And this church will continue. Ipagpapatuloy niya, sumunod, maging kagaya ni Kristo. Ipagpapatuloy ng iglesyang ito na i-declare ang gospel of Christ. Ipagpapatuloy ng iglesyang ito to remain broken and be poured out, to be humble whatever happens, and showcase the victory of Christ. Glory to the name of God. Hallelujah. Bawat isa manalangin sa Panginoon. Amom up